Maligayang pagbabalik, mga kasama sa paglalakbay sa kosmos. Ako ang inyong gabay sa mga lihim ng buwan at mga bituin. Ngayong araw, ang universo ay nag-aalok sa atin ng isang bihirang pagkakataon na mamulaklak mula sa pinakamadilim na putik ng ating nakaraan tulad ng isang lotus. Ngunit mag-ingat dahil ang parehong enerhiya na ito ay maaaring malunod ang mga hindi handa sa kailaliman ng kanilang sariling mga anino. Sasabihin ko sa inyo kung paano lumangoy at hindi malunod at kung paano gamitin ang enerhiyang ito upang anihin ang pinakamataas na espiritual na gantimpala. Ngayon ay ang ika-22 nitong araw ng buwan, isang panahon sa ilalim ng papaliit na buwan, ang huling hininga ng siklo bago ang katahimikan ng bagong buwan. Ang hangin ay puno ng enerhiya ng pagtatapos at paghahanda para sa isang bagong simula. Ang buwan ay naglalakbay sa makapangyarihan at misteryosong zodiac sign ng Scorpio. Ang kombinasyong ito ay hindi biro. Ang Scorpio ay humihila sa atin pababa sa kailaliman ng ating damdamin, sa mga lihim na hindi natin inaamin kahit sa ating sarili. Kasama ng papaliit na buwan, ito ay isang paanyaya na harapin ang mga aninong iyon, hindi para labanan, kundi para yakapin at pagalingin. Ang pangunahing simbolo ng araw na ito ay isa sa pinakamaganda sa lahat, ang lotus or water lily. Ito ay kumakatawan sa kadalisayan, espiritual na paggising at ang kakayahan ng kaluluwa na lumabas mula sa kadiliman patungo sa liwanag na walang bahid ng dumi. Upang tunay na maunawaan ang araw na ito, kailangan nating suriin ang simbolo nito. Isipin ninyo ang isang lotus. Ang mga ugat nito ay nakabaon sa madilim at maputik na ilalim ng isang lawa. Ngunit mula sa kadilimang iyon, tumutubo ito pataas sa pamamagitan ng tubig hanggang sa maabot nito ang ibabaw at mamukadkad sa isang bulaklak na may perpektong kagandahan at kadalisayan. Ito ang metapora ng ating spiritual na paglalakbay. Ang enerhiya ng ika-27 na araw ng buwan ay hindi mapanira o agresibo. Ito ay banayad, maharmonya at puno ng mataas na karunungan. Ito ay isang paalala na ang ating mga pagkakamali, takot at sakit, ang ating putik, ay hindi mga hadlang, kundi ang mismong lupa kung saan maaaring tumubo ang ating spiritual na paglago. Ang araw na ito ay konektado sa elemento ng tubig na sumisimbolo sa damdamin, intuisyon at sa agos ng buhay. Ang planetang kaagapay nito ay ang Neptune, ang tagapamahala ng mga pangarap, ilusyon at mas mataas na kamalayan. Ang mga bato na tumutugma sa enerhiya ngayon ay aquamarine na nagdudulot ng kalinawan sa ating emosyon, chrysoprase na nagpapagaling sa puso, at milk opal na nagpapalakas ng ating intuisyon. Ang mga kulay ng araw na ito ay lahat ng kulay ng bahaghari, kumikinang at nagbabago na sumisimbolo sa kabuuan at pagkakaisa. Ang espiritual na mensahe ng universo ngayon ay simple ngunit malalim. Hanapin ang kagandahan sa iyong mga pinagdaanan. Huwag mong itakwil ang iyong nakaraan. Gamitin mo ito bilang pundasyon upang mamukadkad. May isang sinaunang alamat mula sa silangan na perpektong naglalarawan sa enerhiya ng araw na ito. Ito ay tungkol sa pagsilang ng dakilang guro, si Siddhartha Gautama, na kalaunan ay makikilala bilang ang Buddha. Sinasabi sa kwento na sa sandaling isinilang si Siddhartha, agad siyang tumayo at humakbang ng 7 beses. At sa bawat lugar na tinapakan ng kanyang maliliit na paa, isang magandang lotus na bulaklak ang himalang sumibol mula sa lupa. Hindi ito ordinaryong lupa. Ito ay ang lupa ng ating mundo na puno ng pagdurusa at kamangmangan. Ang 7 hakbang na iyon ay sumisimbolo sa kanyang paglalakbay sa
sa 7 direksyon ng universo na nagpapahayag na ang kanyang pagdating ay para sa kapakanan ng lahat ng nilalang. Ngunit ang mga lotus ang pinakamahalagang simbolo. Ipinapakita ng mga ito na kahit sa isang mundong puno ng putik ng kasakiman, galit at kamangmangan, posible para sa isang kaluluwa na mamukadkad ng may perpektong kadalisayan at kaliwanagan. Ang bawat bulaklak ay isang pangako na ang landas tungo sa paggising ay bukas para sa lahat, na ang kabanalan ay maaaring umusbong mula sa pinakakaraniwang karanasan ng tao. Ang alamat na ito ay hindi lamang isang kuwento ng isang Diyos o isang propeta. Ito ay kwento nating lahat. Bawat isa sa atin ay may potensyal na maglakad sa mundong ito at mag-iwan ng mga bulaklak ng awa, karunungan at pag-ibig sa ating dinadaanan. Ang ika-24 araw ng buwan ay nag-aanyaya sa atin na alalahanin ang banal na potensyal na ito sa loob natin. Ang universo ay laging nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga simbolo at senyalis. Sa araw na ito, maging mas mapagmasid. Narito ang ilang mga palatandaan mula sa tadhana. Una, kung makakita ka ng bahaghari, ito ay isang direktang tanda ng pagpapala at na ang iyong buhay ay pumapasok sa isang yugto ng pagkakaisa. Pangalawa, kung bigla mong mahanap ang isang bagay na matagal mo nang nawawala, ito ay senyales na malapit mo nang mabawi ang isang nawawalang bahagi ng iyong kaluluwa o makahanap ng kalinawan sa isang nakalilitong sitwasyon. Pangatlo, ang biglaang pakiramdam ng kapayapaan o matinding kagalakan na walang malinaw na dahilan ay kumpirmasyon mula sa universo na ikaw ay nasa tamang landas. Ikaapat, ang makarinig ng hindi inaasahang tunog ng kampana o chimes ay isang tawag upang gisingin ang iyong mga espiritual na pandama. Ikalima, kung may isang taong bigla kang regaluhan ng bulaklak, lalo na kung ito ay puti, ito ay simbolo ng dalisay na intensyon at isang namumulaklak na pagkakataon sa iyong buhay. At panghuli, ang makakita ng isang paru-paro na lumilipad malapit sa iyo ay tanda ng pagbabago at paglaya mula sa mga lumang pasanin. Ang mga panaginip sa gabing ito ay lubhang makapangyarihan. Sila ay mga bintana sa ating kaluluwa at maaaring maging propetiko. Ang mga panaginip na ito ay madalas na nagpapakita ng ating tunay na espiritual na landas. Ang tubig ay isang pangkaraniwang simbolo. Kung nanaginip kang lumalangoy sa malinaw at payapang tubig, nangangahulugan ito ng emosyonal na paglilinis at espiritual na kalinawan. Kung ang tubig ay madilim o maligalig, mayroon kang mga emosyonal na isyo na kailangang harapin. Ang makakita ng lotus sa iyong panaginip ay isa sa pinakamataas na pagpapala. Ito ay tanda ng espiritual na proteksyon at nalalapit na kaliwanagan. Tandaan ang iyong mga panaginip pagkagising mo. Naglalaman ang mga ito ng mga susi. Ang mga taong ipinanganak sa ika-24 araw ng buwan ay mga matatandang kaluluwa. Sila ay nagtataglay ng likas na karunungan na tila hindi angkop sa kanilang edad. Sila ay may malakas na intuwisyon, isang kalmadong presensya at isang malalim na pag-unawa sa kalikasan ng tao. Ang kanilang landas sa buhay ay tungkol sa pagdadala ng pagkakaisa at liwanag sa iba, ngunit ang kanilang pinakamalaking hamon ay ang matutunang mag-navigate sa sarili nilang malalim at kung minsan ay magulong emosyon, isang impluensya ng Scorpio. Sila ay mga natural na manggagamot, artist, musikero, at espiritual na gabay. Hindi sila para sa magulo at materialistikong mundo. Kailangan nila ng kapayapaan at katahimikan upang umunlad. Ang kanilang misyon ay ipakita sa mundo na posibleng mamuhay ng may biyaya at kadalisayan anuman ang mga pangyayari.
Pag-usapan natin kung paano naaapektuhan ng enerhiya ngayon ang mga pangunahing bahagi ng ating buhay. Sa pag-ibig at relasyon, ito ay isang araw para sa malalim at makakaluluwang koneksyon. Hindi ito panahon para sa selos o matinding away na maaaring palakasin ng Scorpio. Sa halip, ito ay perpektong araw para magpatawad ng mga nakaraang sama ng loob at makita ang kabanalan sa iyong kapareha. Kung mayroon kang hindi pagkakaunawaan, ngayon ang oras upang mag-usap ng mahinahon at may pagmamahal. Sa karera at pananalapi, iwasan ang mga agresibong hakbang sa negosyo o pagsisimula ng mga proyektong nangangailangan ng puwersa. Ito ay isang araw para sa pagpaplano, malikhaing pag-iisip at pagtatrabaho sa mga proyektong may kaluluwa o mas mataas na layunin. Ang mga artist, manunulat at mga nasa healing profession ay makakaramdam ng inspirasyon. Sa pananalapi, maging maingat at iwasan ang pag-utang o pagpapautang. Sa kalusugan at kagandahan, ito ay isang pambihirang araw para sa mga gawain ng paglilinis. Subukan ang isang detox diet, uminom ng maraming tubig, o magsagawa ng energetic cleansing tulad ng smudging. Ang mga water therapy, tulad ng pagbabad sa isang mainit na paliguan na may asin or herbs, ay lubos na kapakipakinabang. Ang mga mata ay partikular na sensitibo ngayon, kaya iwasang pilitin ang mga ito. At sa espiritual na pag-unlad, dito nagniningning ang araw na ito. Ito ang pinakamahalagang focus. Ang meditasyon, pagdarasal, pagtatrabaho sa iyong mga chakra, lalo na ang puso at korona, at pagbabasa ng mga espiritual na teksto ay lubos na inirerekomenda. Ito ay isang araw upang makipag-ugnayan sa iyong higher self at makinig sa tinig ng iyong kaluluwa. Upang lubos na magamit ang enerhiya ngayon, narito ang ilang mga praktikal na gawain at ritual. Una, ang pagbubulay-bulay ng namumulaklak na lotus. Ang layunin nito ay baguhin ang mga negatibong emosyon sa espiritual na karunungan. Umupo ng komportable, ipikit ang iyong mga mata at isipin ang isang nakasarang usbong ng lotus sa gitna ng iyong dibdib. Isipin ang putik ng iyong mga alalahanin, takot at kalungkutan sa paligid nito. Sa bawat paghinga papasok, isipin ang ginintuang liwanag na pumupuno sa iyo. Sa bawat paghinga palabas, ilabas ang kadiliman. Habang ginagawa mo ito, dahan-dahang isipin na bumubuka ang mga talulot ng lotus hanggang sa ito ay maging isang ganap na namumukadkad na bulaklak na nagliliwanag mula sa iyong puso. Sabihin ang affirmation na ito: ako ay isang dalisay na lotus, namumukadkad sa liwanag, anuman ang kadiliman sa paligid. Pangalawa, ang ritual ng paglilinis sa tubig. Ang layunin nito ay pakawalan ang negativity. Kakailanganin mo ng isang mangkok ng tubig, asin, at isang puting kandila. Sindihan ang kandila. Magdagdag ng isang kutsarang asin sa tubig habang sinasabing, nililinis ko ang lahat ng bigat at kalungkutan. Isawsaw ang iyong mga daliri sa tubig at marahang pahiran ang iyong noo, puso at mga kamay na iniisip na sinisipsip ng tubig alat ang lahat ng negatibong enerhiya. Pagkatapos, ibuhos ang tubig sa lupa sa labas. Panghuli, ang pagsusulat sa dream journal. Bago matulog, maglagay ng isang basong tubig sa tabi ng iyong kama. Magtanong ng isang partikular na katanungan sa iyong mas mataas na kamalayan. Pagkagising, isulat ka agad ang lahat ng iyong naaalala sa iyong panaginip. Ang mga simbolo dito ay mga sagot na iyong hinahanap. Tulad ng may mga bagay na dapat gawin, mayroon ding mga bagay na dapat iwasan upang mapanatili ang pagkakaisa. Narito ang mga pangunahing bawal sa araw na ito. Una, huwag magreklamo, maging negatibo o magtsismis. Ito ay maglalason sa iyong enerhiya
at sa tubig ng iyong emosyon. Pangalawa, iwasan ang lahat ng uri ng away at komprontasyon. Ang matinding enerhiya ng Scorpio ay maaaring gawing lubhang mapanira ang mga simpleng hindi pagkakaunawaan. Pangatlo, huwag sugpuin ang iyong damdamin, ngunit huwag din itong ang maging sanhi ng padalos-dalos na pagkilos. Maging isang tagamasid ng iyong emosyon. Ikaapat, huwag mamutol ng mga puno o pumitas ng mga bulaklak ng walang dahilan. Igalang ang lahat ng anyo ng buhay ngayon. Ikalima, iwasan ng malalaki at maiingay na pagtitipon. Ang enerhiya ngayon ay para sa pag-iisa at pagninilay. Ikaanim, huwag magsimula ng malalaking bagong proyekto, lalo na ang mga may kinalaman sa konstruksyon o demolisyon. Ikapito, huwag maghukay sa lupa. Ito ay itinuturing na nakakagambala sa enerhiya ng mundo ngayon. Ikawalo, iwasan ang matagal na pagtingin sa salamin, lalo na kung ikaw ay nasa masamang kalooban. Ang salamin ay nagpapakita ng enerhiya at maaaring makulong ang negativity. Ikasiyam, tulad ng nabanggit, huwag pilitin ang iyong paningin. At ikasampu, iwasan ang mabibigat at mamantikang pagkain, pati na rin ang alak. Manatili sa mga magagaan at naglilinis na pagkain tulad ng mga prutas at gulay. Naway ang liwanag ng lotus ay maging gabay sa inyong puso sa araw na ito. Tandaan, ang pinakamagandang bulaklak ay madalas na tumutubo sa hindi inaasahang mga lugar, at ang pinakamalaking lakas ay nagmumula sa pagharap sa ating sariling kailaliman. Hanggang sa muli, hayaan ang kosmos na gabayan ng inyong landas.